Hi, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Welcome to another episode of my video blog. For today, bakit kailangan natin muna magbayad ng utang bago tayo mag-shopping? Christmas is just around the corner. Alam na alam natin yan. Parang kailan lang na hinintay natin ang mga bonuses natin na dumating at karamihan sa inyo, bago pa natanggap ang bonus nyo, may mga plano na talaga in terms of our 13th month pay. Like for example, pamimili ng mga regalo sa ating mga kapamilya, ka-office mates, sa ating mga bosses. Or let's say, gusto mo na mabili yung branded na bag, damit, sapatos, or kaya yung relo. At syempre naman, maghahanda rin tayo ng bonggang-bongga. This coming lechon, pagkain, 'di ba, family reunion. So, walang masama naman pag tayo ay gagastos, no, this coming Christmas. But as a wealth and life coach, I just like to remind you na talagang kailangan dalhin muna natin sa mga prioridad ang ating mga pera, no. When I talk about priorities, ang dapat, if you would have to ask me, let me offer probably a suggestion na probably na hindi nyo pa naiisip kung saan dadalhin natin yung 13-month bonus or yung mga perang sobra na lilikom natin this Christmas. Alam mo, pinaka maganda is magbayad tayo ng utang. Utang? Di ba mag-e-enjoy muna? Wait. Madalas ay nakakalimutan natin na magbalik tayo, lalo na sa mga taong pinagkakautangan po natin. Nawawala po sa ating isipan, ito yung mga taong tumulong po sa atin. Ngayon, nagkaroon ka ng landfall, nagkaroon ka ng excess. This is the best way or the best time for you to pay it back. Bakit? Kasi ang issue is priorities, di ba? Whether you like it or not, ang utang ay utang. Kung baga, napakaswerte nga natin na may mga taong nagtitiwala nga sa atin, nagmamagandang loob. So, in bilang ganti ba, let us learn how to say thank you ba and be reminded of our financial responsibility towards these people. And number two, okay, ano ba yung reason natin kung bakit natin kailangan magbayad mo ng utang? For financial security. Whether you like it or not, debts are what we call as financial threats. 'Di ba? Pag ikaw ay may utang, hindi ka financially secure. Inuuna mo pa, like for example, yung pag-shopping mo bago ka magbayad dahil iniisip mo next year na lang kasi anyway, mapapalitan ko naman ng income ko. O paano naman kung panay sunod-sunod naman yung ika nga nawawalan ka ng let's say ng trabaho, sunod-sunod naman na may nagkakasakit sa bahay. 'Di ba? Doon mo naman paplanuhin na magbayad. Syempre, pag dumating ang pera, pa-priority mo, let's say yung pamilya mo bago ka magbayad ng utang. So for the meantime, kung may excess ka ngayon, this is the best time for you to pay off your debt. Another reason why you should pay off your debt because it will bring you financial peace. Whether you like it or not, mahirap matulog pag may utang, mahirap gumising pag may utang, parati ka na natutulala, namumblema ka, nape-pressure ka, nai-stress ka, you cannot think really well. So, don't ever say, and don't extend the agony of pain by saying, tsaka na lang ako magbabayad, time to rejoice. Yes, time to rejoice pag may pera ka na, pero pag ikaw ay may utang pa, magbayad ka muna. 'Di ba? Para mawalan tayo ng financial stress. And another reason why you and I should prioritize paying off debt is because it also frees us from shame. Nakakahiya talaga, kapatid. Ang hirap talaga, 'di ba? Tuwing nakikita mo yung mga friendship mo, iniiwasan mo na ayaw mo ma-bring up yung topic. Or if not naman, pag 'di ba, nasa office kayo, magkaisang office, pag nasa loob ng CR, hindi ka makapasok sa CR dahil kahit iniipit mo lang talaga yung mo, kahit ihi ka, pinipigil mo. Dahil nga ayaw mo magkita kayo sa CR, napaka-stressful talaga. So nakakahiya pa naman kung 'di ba? Ito lang nakakahiya kung bago ang damit mo, bago ang sapatos mo, 'di ba? Tapos hindi pa tayo nakakabayad. Lalo na kung nahuli pa tayo ng pinagkakautangan natin na sinasabi natin na wala tayong pambayad. Tapos pag machismis ka, nagagalit ka naman. So guys, no, I would really recommend, let's us use this money wisely. First priority is to pay off your debt. My question to you right now before I end this session is saan mo nagamit ang pera mo? Saan mo balak gastusin? At kung may natitira pa, sana mag-iwan ka naman ng konting pera, no, para makabayad ka ng utang. Always remember, ang taong mga walang utang ay makakatulog na mahimbing. Ang taong punong-puno ng utang ay walang tulog, di ba? Panay stress ang mararamdaman.
I hope this short session is able to enlighten you, and I encourage you to subscribe to this channel. Please click subscribe while you're watching. Wala namang mawawala. This is for free, and every day I try my best to post daily posts to encourage you, to inspire you. Please also follow me at my Twitter account, at my Instagram account, and also if you have a Viber, go to public chat. May Viber ka ba? Go to public chat. I will send you daily quotes and daily messages for free. Just search mo ako sa public chat, Chinkitan. This is Chinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.